Ito po yung ano, mga cabinet sa ano, sa modern bahay kubo. Yung pa iba, oh. Bago po namin pinturahan, pinapa-applyan ko muna ng ano, solid ng all around clear micro emulsion technology. Solignum, ano po, iwasanay. White tong color nito, mga cabinet. Tapos ay naglilinis-linis na lang muna yung sobrang materials na ginamit po rito pang flooring. Napatabi ko na muna dahil kailangan muna unahin yung dapat unahin, saka na to kami libre. Ang lakad pala natin ngayon mga boss, sa Lubao tayo. Sa Lubao, meron pa akong bibiling mga materials doon. And then ito, alas kompleto na po ito, maliban lang sa konting pintura na lang yung natitirang ginagawa dyan. Tapos yung vanity sa taas, the rest okay na po yan. So isusunod na natin yung ating ano dyan, price reveal kung magkano po yung aking total expenses na nagastos dyan, labor and materials. Papa-breakdown ko muna lahat kay Mrs. yung mga expenses, kung ilang ay magkano labor, and then magkano yung materials na nabili, which is yung iba dyan mga boss, FYI lang, yung pong iba dyan hindi ko na po binili yung ibang materials na nilagay ko dyan. So yun, next vlog natin yan. Tapos yung sa likod pala hindi pa rin napinturahan, although na waterproofing na. Gusto ko sana pinturahan na para long lasting or magtatagal. Lubao ang ating lakad ngayon. Ayan mga boss, let's go. Sa Lubao po tayo, Lubao project. Ayan, nandito na po tayo sa Lubao project. Yun o, taas na yung bakod. Ayan mga boss, Lubao project. Ayan o, may taas na pala yung asintado nila dito. Bale, ano pa siguro dyan, mga 5 o 6 na patong pa. Yung posting elevation yan nasa 2.4, ay 2.4 yata kung di ako nagkakamali, 8 feet simula dito sa kalsada. Kaya siguro mga sa 2, 3 hanggang dun. So may forma mga ano pa, 6 na patong pa. Ayan. So ang pinapagawa pa ni client dito mga boss ay yung pong mga security grills. Yan, security grills ay umpisa na rin po namin. Dito na lang namin papabricate security grills. So punta muna tayo sa hardware para maka-order ng materials. Tara, check. Kasama ko si Ramiro, ang aking magaling na welder. Maumpisan na rin. Okay tayo. Maraming salamat po sa sponsor na ulam, si Kuya Jun tsaka si Kuya Ed. Uy, meron pang ano ini? Seaweeds. Iba seafood sa minudo. Pitik. Dito? Ano to? Wala pang pabango yan. Mabango. Labo. Tsaka si Ate Eli. Thank you po. Fiesta pa oh. Minudo. Ayan mga boss, okay na. Na-order ko na po yung kailangan nilang materials dito. So ayun, ongoing yung pagbuo nitong perimeter fence. Ito na po yung pinaka bakod dito sa likod. Order ako ng bakal, and then CHB order din po ako. So ayan, dito sa may right side kung nasa likod ka, ayun, ongoing din po yung ano pa nila pag CHB laying. You know, konti na lang CHB kaya po order na ako. Nasa 1,000 na yata yung na-order ko rito kung hindi ako nagkakamali. Tapos order pa ako 1,000 ngayon.
Tapos yun nga, bumili din po kami ng materials para sa security grills. Umpisahan na rin pong fabricate ngayon dito, security grills. Ayan na mga boss, nandito naman po tayo dito sa Modern Bahay Kubo. Ayan, update po tayo rito. Okay, ayan na. Ayan na, update po tayo rito. Maraming absent pala. Wala po yung mga pintor, tsaka yung mga kasama nilang labor. Ilang kayo dito? Apat lang po sila ngayon dito. Ayan na, yung malinis-linis na po ron. And then yung mga debris na to, kailangan ding tanggalan yan, mga basura. Then yan po, lilinisin din yan. Saka doon. Ito yung septic tank. Ay, malinis na po dyan. Ano na yan, ano na siyang tingnan, malinis na. Saka rito sa gilid dito yung barnis, yun po, absent yung mga pintor, hindi sila pumasok. Lunes. Ito yung mga abak sa aircon, dalawang kwarto po yan. Napakadumi, nakisame. Tatanggal naman po yan. Pinaglihahan lang yan, steam coat yung niliha. Yan o. Yan, ito, nabarnisan na po yan. Kung mapansin nyo, napakalinis na yung tingnan. And then ano siya, makintab. Saka ito, yan, nabarnisan na po yan. Saka po itong mamakan na to, i-sprayin din po namin ng varnish yan para mas tumagal yung lifespan, para tumibay din. Varnish. May CR tapos na rin. Malayo na lang dito. Yung lalagay namin dito, baka quartz po yung lalagay, quartz granite tayo. Schedule po to, baka mailagay po ito sa Miraculous kasi sa Olongapo. Medyo busy po yung nag-install ng installer natin ng quartz saka granite. So naka-schedule sa Olongapo, Miraculous. So dito baka Webes. Ayan to. May CR nya. So mga ano lang to, bintana and then ilaw. Accessories, water closet, hindi ko para nabili yan. Floor drain. Ayan, shower. Rain shower head. Switches. Mga ilaw dito. Bintana. Ayan, sliding window. Ayan, ganun din dito. Ganun din dito sa kabila. Napakarami. Saka natin palilinis pagkatapos na po sila dito. Kasi nilinis yan. And then nagdumi ulit. Parang wala rin tayong ginawa. Babalik lang po yan. And ano lang po yan yung pinagliyahan na dumikit. Dali lang ang galan yan. Ayan. Punasan. Kailangan naman punasan. Ito yung kitchen. Yung mga cabinet dito, yung pinapabrigate na po sa farm. So dadali na lang po dito yan for installation na lang yun. At saka itong sa ilalim na to, gagawin din po ng ano to, cabinet. Ito yung common CR. Nagawa ng paraan yung ano, isang CR na connected po rito. Sa original plan kasi namin mga boss, yung pong CR na yun, dapat sa labas po yun. Which is, pagka may, for example, may guest or gabi, so kailangan pa lumabas o yung mag-CR. So ayun, napag-decision na ni owner na i-connect na lang dito sa kubo para hindi nilalabas yung gagamit ng kasilyas or banyo. Itong
Doon kanya mezzanine. Ano na lang po ito, binil po lalagay namin dyan sa taas na yan. Tapos yung hagdanan, ano pa namin kung ano magandang hagdanan na ilalagay dito po. Ano na lang po ito, movable. Wala na po kasi siyang space na pwedeng lagyan ng access na permanente. Yung request lang po nila owner yan. So ito naman pwede nilang gawing bodega sa taas na yan. Yung mga hindi nila ginagamit, pwede dyan para hindi nakakalat. Or pwede rin naman gawing tulugan pagka may mga guests na wala matulugan dito sa ilalim. So pwede po dyan sa taas dyan. Meron naman pong ano dyan, maglalagay po kami ng outlet dyan, pwedeng mag electric pan. Tapos dito sa mga poste, yan, dito sa mga poste, every column na yan naglalagay po kami ng outlet, saksakan para maraming outlet yan doon. So palagay yun, nagre-request si owner ng mga ano dyan, mga outlet para if ever na mag-charge ng cellphone, pwede maglagay ng electric pan. Tapos 110, yan, nagre-request din po ng 110 sila Ate Jean at saka si Kuya Jim dito. Maglalagay tayo ng 110 dahil daw po yung mga gamit nila from US, mag-uwi po sila dito. So nagre-request sila ng 110 na power supply. Ayun na, medyo okay na. Tapos natin dito, doon naman tayo sa kalulot sa 10 unit. Ito po tinaasan namin dati, hanggang dito lang yun. Tinaasan namin, and then maganda na, malinis na po siyang tingin ngayon. Mataasan na po yan. Ang ganda na niya. Ilaw. Tapos nagpapalagay pala ng ilaw dito sa labas sila ate. Diyan sa bakod na yan. Lalagyan po namin ng ilaw tsaka doon. Baka itong garahe na to may lipat dito sa gabi rito. Tapos itong gate po, pinapataasan siya. Mga 2 meters siguro sa kalsada. Then sliding yung gate. Baka itong halaman na to tanggalin na rin dahil ano po siya sa gabal. Anong halaman to? Siniguelas yata to. Parang siniguelas. Para malinis tingnan. Ayan, kailangan pa pong tanggalin lahat yung mga debris na yan para po maluwalas tingnan dyan. Ayan. Dati mayroon pong tree house dito. Nasa loob niyang mangga na yan, and then mayroon siyang bubong. Tatamaan po siya, kaya tapos ano pa siya, naka front dito sa kubo, kaya po tinanggal namin yun. Okay, sa ano naman tayo, sa San Fernando naman tayo, sa Kalulot. Welcome na kayo. Iwan natin sila mga boss. Doon naman tayo sa 10 unit. Okay, let's go. Okay na. Ayan, pagka natanggal po ito, medyo maganda lang tingnan dito sa may harapan. Medyo madilim po. Mayroong ano to. Ang halaman kasi ito, dragon fruit to. Itong ano na to, nakagapang sa bakod. Ito trim. Ano kayang halaman to? Okay, let's go. Nandito na po tayo. Ayun na yung site. Bumili lang po ako ng merienda dito. Bumili tayo ng soda tsaka tsaka tinapay. Sakto, alas 3 na. Dito na tayo.
Merienda muna. Ay nako. Let's go. Dito na tayo sa... Uy, merienda! Ayan mga boss, merienda muna. Alas 3 na. Ayan mga boss, paano? Formworks. Tapos magbubuhos na po sila para bukas baklas and then lipat. Ayan. Ayan pa lang po yung yung elevation nya. Tapos na yan, papatong pa yung flooring namin dyan. Ayan na siya. Ayan, tambak. Tapos ito, tatanggalin na yung puno na to. Tapos papahukay natin yung ugat para hindi mabulok sa ilalim. Pagka po kasi hindi inalis yung ugat niyan, possible na pagdating ng panahon yung ugat niya, which is mag-ano siya, mabubulok and then magsisink yung lupa. So yung tambak natin mabawasan. Yun yung cost ng magiging magiging pagbaba ng flooring. Ayan, tapos pagka bumaba yung flooring mga boss, pagka po nagsink yung flooring, doon po magkaangatan yung tiles. Yun po yung laging yun po yung kadalasang cost nun. Pagka umangat yung tiles, possible na gumalaw yung flooring, bumaba, lalo na pagka yung tambakan is malalim. Yan, pansinin nyo sa mga sa mga lote na mataas yung tambak or sa mga bahay na mataas yung tambak, kadalasan pong nangyayari pagka hindi maganda yung pagka-compact ng tambak is umaangat yung tiles nila. Yan, kadalasan po marami na rin po kaming na-encounter na ganun. Yung problema nila is umangat yung mga tiles. Ayan, kaya mas maganda talaga, maganda po yung yung compact ng tambak. Ito hindi naman po ganun kataas. Gagamitan natin ng compactor yan. Tapos papatong pa po sa beam yung flooring. And then yung kanyang spacing sa rebar, nasa plano naman yun, nasa yata yun, 40 cm or 30 cm yata yung nya, yung rebaring sa SOG, slab on grid. Ayun na. So ito, halos sa 2 unit yung mabubuhusan, and then bukas baklas, lipat sa kabila, buhos, baklas. So, yan, ganyan lang po. Tapos pagka okay na, pwede na pwede na tambakan itong mga nabuhusan na to. Order na tayo ng panambak para much better na mauna muna po yung flooring. Tapos yet belaying, mas malinis, mas magaan magtrabaho, or malinis po magtrabaho pagka yung ginagalawan mo is patag. Tapos ito na yung abang sa flooring naman po ito, sa hallway. Ayan, 40 cm ang rebar naman tong hallway. 1 step down and then step siyang 2 rito. Ayun na yung pinaka garahe or parking. Ayan, meron siyang 1.5 na hallway and then step, and ito na yung pinaka parking. Malunga pa po ito dito sa labas. Malunga po yung pinaka dyan sa gilid. Kaya pagka na-open na to, so maluwang po yung area na to. Ayan siya. Tapos yung facades nito, yung kanyang harapan, medyo mataas po to, kaya po yung harapan nitong building na to is 16 mm yung poste dyan sa harapan. Tapos the rest is 12 mm, tiga-6. Dito lang ang harapan yung pinaka meron siyang dito facades na design. Meron siyang design, and then meron pong canopy pa dyan kung saan may silong yung pinaka hallway. Alright, ayun yung CHB CHB
number 5 yung CSP po natin. Tapos yung sa loob, sa wall partition sa loob, number 4 na lang po yun. Tsaka dun sa may CR dun, may CR po siya sa likod, and then meron siyang open space dun sa may gilid dun. Silipin natin yung ano, yung alaga natin dito. Meron daw pong namatay na isa dun sa ating mga alagang bibi. 13 po yun, yung dalawa naka-quarantine ay nanghihina daw, sabi ni Foreman Jan. Yan, itong dalawa dito naka-quarantine. Ayun, itong isa medyo malakas na, medyo mahina pa to. Yung isa namatay, yung isa bale nandito na lang 10 na lang po ito. Ayan sila, malalaki pa naman na. Ayan, feeds po pinapakain ko sa kanila. Pinabili ko sila ng feeds. Sabi ko kainin nyo ng feeds para mabilis sila lumaki. And then yung construction garden natin, medyo hindi ako masaya sa sa halaman. Ayan, yung mga talong parang kinakain ng mga kulisap. Ayan po, yung dahon nila butas-butas, and then payat. Kailangan din siguro mag-abonuhan to, and then spray. Tsaka itong ang tawag dito, ang palaya. Ano pa naman variety nito? Bagong variety po ito. Nabili ko dun sa binibilan din ni Pan Jimmy ng punla sa may San Mateo sa Arayat. Verde Buenas F1. Matibay daw po sa yan, sa tag-ulan, sabi nung pinagbilian ko. Ayan, tingnan nyo yung naninilaw, yung sili. Hindi ako masaya dito sa kumbaga sa farmers, parang nadismaya. Kailangan alagaan to, kailangan nating bumili ng pataba. Ayan, meron na iwan ilang piraso doon kung kumuha po si Lolo Boy. Yung sa kanya ang lalaki. Ang lalaki nung kay Lolo Boy doon. Parang ang namumulaklak na sa kanya doon. Halos kasing edad lang po nun. Tapos ito mustasa. Halos ilan din tumubo. Tapos ito sitaw. Yan, sitaw yan. Ito pechay. Payat din. Hindi katulad ng tinanim ko dati doon sa Lubao. Mataba. Pag usbong pa lang nila, mataba na. Ito payat. Saka yung sitaw, kailangan natin bumili ng pataba. Ito sitaw to. Ayan, gandun. So, sabi ko sa kanila, alagaan nila. Sila rin din naman makikinabangan ito. Ayan, ito medyo malaki-laki ng iba, pero may marami halos payat. Ayun, ang laki ng isa. Halos ganun na yung tinanim po ni Lolo Boy sa farm Mamaya pakita ko sa inyo. Sili. Ito upo. Meron mga patola dyan Ayun, patola ang payat. Ito naninilaw. Puro may sakit. Hindi ako masaya sa Logi, yung pinambili ng binhi. Pero ganun pa man, parang tayo nawawala ng pag-asa dahil pagka pinatabaan natin yan, may pag-asa pang tumaba or gumanda. Kaya nga, habang buhay siya, huwag ka mawala ng pag-asa. Kalamansi yata to or dalanghita. Marami pong halaman dito, maraming puno. Ayun, tulad nitong mga punong mangga, tunduhat. Kaya lang sila kadikit-dikit, kaya hindi masyadong namumunga. Dapat sa panahon na to meron na silang mga bulaklak.
Taas ng mangga. Ang laki. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa bahay. So ito po yung mga cabinet na install sa bahay kubo. Ayan. Saka ito. Alas yan. Ito lahat. Doon po yan. Ayun pa. Inumpisa na rin po nilang i-prepare para sa pintura. And then itong isa na to, meron po siyang countertop. Itong isa. So yun, nandito na tayo. Nagpalinis na muna ako dito. Nilinis na nila Lolo Boy yung mga kalat. Malinis na. May niloy tang kay Lolo Boy. Yung blue turn nilaw. Nilalagyan mo na? Blue turnip. Ito, malaki na rin po itong tinanim ko na ito. Ang ganda po ito pagka lumaki. Magiging shade din dito hipa. Hindi ko alam ano pangalan. Lagyo da rin eh. Desert tree. Ha? Desert tree. Desert tree. Oo. Desert tree. Desert. Tingnan natin. Yung desert tree nga to. Lagyan mo muna dyan. Tingnan natin kung tama si Lolo Boy. Desert tree yan. Ayun. Pangalan niya Golden Legume Tree. Golden Legume Tree. Yan, Legume Tree. Golden Legume Tree pala pangalan niya yung mga boss. Golden Legume, Korean. Golden Legume. Anong desert tree? Korean tree seedling. Golden Legume, Lolo Boy. Golden legume. Legume. Alam ko, desert tree. Desert tree. Golden Legume po. Ayan, more than 2 feet tall. 2 in 1. Last 2 pots available. 100 pesos each. Ayan, 2 feet. Alos ganyan lang po yan, 2 feet. Ito, malaki na to. Ako, nabili ko to. Nasa 250 yan. Pero ngayon, malaki na sila. Nabili ko yung ganyan kalaki. Siguro mga 4 feet na yan. Malaki na. Ayun na yung tempered glass para dito. Nakuha ni Bayaw. So bukas ko na pakakabit. And then yung pong price reveal nito, hindi pa po natapos ni Mrs. breakdown yung total expenses. At saka meron pang konti-konting tinatapos dito. Tulad ditong mga block na yun, hindi pa tapos pinturahan. Hindi pumasok yung mga pintor ngayon. Si Denden hindi rin pumasok. Tsaka sa Modern Bahay Kubo hindi rin pumasok. So ayun. Meron na pala akong alagang ibon dito. Ayun o. Alagang ibon. Kulay green. Pula sisi. Tapos ito ibaw. Maliliit na ibon. Yan yung kulungan nila. Diba? Tayong ibon. Alagang ibon. Ganda ng kulungan nila. Gagawin natin sila ng pugat para dumami sila. Pinakain mo na yung koy, Lolo Boy. Ilang koy, pinakain mo na. Ilang saan? Pakainin ko muna itong koy. Kainin muna natin itong alagang koy. Itong mga koy, hindi po sila dumadami pa dahil alam ko pagka na-breed po yan kasi dapat iwalay eh. Kung ihuliin dyan and then ilalagay sa isang pan
kung saan babae lalaki lang. Tapos mag-ano sila doon sila mangingitlog. Pagkasama-sama sila ganyan, hindi sila mangingitlog dyan. Pero ano na po sila, ang malalaki na. O pati manok, oh. Ano sila, oh. Yan, oh. Ang lalaki na, oh. Dati yung mas ganyan lang po yan, oh. Halos nasa 4 inches 5 inches lang yun, halos na. Pero pinakamaliit dyan mga ano, mga 7 inches. Pero yung iba, yung jumbo, malaki na. Papakain muna ako, tsaka po yung sa kabila, yung aquarium. Ayan, ganyan lang po ginagawa ko pagka umaga akong umuwi. Papakain ng alaga. Tapos yung mga manok, pagkain nila, feeds. Ayun na. Ayun na. Nalapit na yun. Parang ready. Alas 5 na, oh. Gutom na, oh. Gutom na. Ayun, pwede na yun, oh. Adobo. Paman. Tapos yun, pakainin ko rin yung aquarium. Nasa aquarium. Oh. Tayo. Ito pagkain nila, eh. Feeds. Yan. Ay, basa. Pati aso kumakain ng feeds, oh. Tulungan nyo, ano, discus. Yung alaga kong flower horn, malaki na yan. Lumaki na rin po. Ito yung nabili ko sa palengke. Sa Tianggi ko lang po nabili yan. Nabili ko siya ng 300 pesos sa malit pa lang to, alas ganun pa lang. Ngayon, ayun na. Mas dumobli na yung ano niya, yung laki niya. Flower horn. Tapos ito, oranda, tsaka ano sa pangalan nito? Nakalimutan ko lagi yung pangalan nitong ano na to. Isda na to. Ayan. Ito yung oranda, red cap. Ito, nakalimutan ko pangalan nito. Ito. Ayan. Tapos ito mga neon tetra fish, tapos yung janitor. Huli din akong pagkain yan, eh. Ito, huli akong pagkain ito. Ito, sa alaga akong Oscar, meron akong alagang Oscar doon. Malaki na rin, pagkain yan, ano, super worm. Tapos ito, ayan. Ayan, dito sa neon tetra. Ito naman sa flower horn. Ayan sa flower horn. Ito yung mga libangan natin. Tingnan natin kung gusto nila flower horn to. Flower horn. Mahilig tayo sa isda. Mahilig din tayo mag-alaga ng isda. Alaga dito manok, isda ba.
wala na. Gusto na matikman. Hirap ang buksan. Ang dali lang. Hindi ko mabuksan. Gusto na niyang tikman. Ay. Nasira pa yung ballpen. Ang dali lang. Kumain mo to kung gusto mo. Oh. Ay. Oh. Ito na. Oh. Tignan mo. Oh. Ayun. Ay, hindi niya niluha. Isang po kasi pagka pinapakain siya pag ayaw niya, kakainin niya pero ay, niluha din. Niluha din yan. Niluluha niya. Ay, bahala ka kung ayaw mo. Magugutom ka. Tapos ito sa Oranda. Sa pakalimutan ko lagi. Ayan. Ang gusto niya, oh. Ang gusto nila, oh. Oh, diba? Hindi na tayo mga boss nakaka-relax. Pagkatapos mo sa trabaho. Nahihirapan lang ako yung isa. Oh, oh. Pero dito bulag, bulag mga boss po. Bulag siya, hindi siya nakakakita. So pagka kumakain siya, ayun. Bulag yan. Ayan, bulag po yan. Pagka nakaramdam lang siya ng pagkain, pagka naamoy niya. Ayan. Ayan. Bulag yan, bulag. Wala siyang mata. Ping pong fish. Tapos ito, iba rin pagkain ito. Iba-iba pong pagkain yan. Ito naman sa kanila. Tapos minsan pagka ayaw niya, binibili siya ng ng Tubipex. Wala na yata ito. Pandiscus food. Ay, konti na rin. Wala na rin pala makabili ng pandiscus. Yan, pandiscus talaga yan. Yan, kain kayo. Ano ngayon nila? Mas gusto nila yung yung Tubipex. Kasi ito naman sa Neon Tetra. Neon Tetra. Ito, oh. Ito kinakain nila to. Sanay sila sa ganito eh. Okay.